Lamang yan sa mga nakakakilig na kaganapan sa episode 8 kung saan dito isinama nga ni Brandon si Secretary Kim sa kanyang tahanan upang alagaan siya nito. Samantala, nabuwal naman sila or na out of balance naman silang dalawa na naging dahilan kung bakit napahiga na nga lamang sila sa sofa. Kaagad naman ngang nakatayo na itong sa Secretary Kim dahil sa tawag ng kanyang kapatid upang sabihin na hawak nila ang papel na ibinigay sa kanila ni Troy. Sa kabilang bandaan, medyo naman dito nagalit yung sister ni si Kim at sinabi nga na, di ba napag-usapan na natin ito, huwag mo nang balikan pa ang kahapon. Dito naman naitanong ni Secretary Kim na baka kayo yon or baka may kinalaman kayo sa nangyari noon sa munting bata na ngayon is naging, anong tawag dito, nag-iwan siya ng katanungan kasi dun sa libro o dun sa notebook ni Kim, makikita doon yung Chocomocho, isang brand ng chocolate na binili ni Cyrus naman noon sa isang grocery store. So, sino nga kaya ang lalaking ito na nais makilala ni Kim? Ito nga kaya ay si Brandon or si Cyrus? At may kinalaman nga kaya ang pamilya ni Secretary Kim sa nangyari noon sa musmos na batang si Brand? Ilan lamang yan sa mga katanungan na talaga namang kaabang-abang ang mga kasagutan. Samantala ng mga gabing iyon na pauwi na nga sa Secretary Kim sa kanilang tahanan, nasalubong naman niya dito si Cyrus. Nagkausap silang dalawa ng very saglit lang. At sa mga sumunod na kaganapan, pumasok na nga itong si Cyrus at kinausap si Brandon. Nais ni Cyrus sana na mag-move on na sa kung ano man ang nangyari noong sila'y mga kabataan pa. Subalit para kay Brandon is hindi umano ganun kabilis, hindi umano ganun kadali ang pag-move on at hindi dapat umano si Cyrus ang magdikta sa kanya kung dapat na ba siyang mag-move on or kung ano pa man. At nang sumunod nga na araw, kinabukasan, pumasok naman si Brandon sa opisina. Dito tinanong siya ni Secretary Kim kung okay na ba. Sabi naman ni Brandon, he's fine. Samantala, natigil naman ang kumustahan nila dahil nga sa pagpasok ng iba pa nilang kasamahan or ka-office mate dahil nga sa nagkaroon ng problema. Sa ngayon ay parang nauungusan ang Prime Alpha ng JMY. Ito yung isang company na kalaban nila. Subalit para kay Brandon umano, kinakailangan nilang gawan yun ng paraan. I-move nila ng mas maagap ang kanilang event at kinakailangan nila ngayong maghanap ng bagong speaker or guest speaker para sa naturang event. Sa paghahanap nga nila ng bagong lugar, dito naman may natagpuan sila. Subalit meron pang mga kinakailangang ayusin. At doon na nga nangyari na parang na-stuck sila sa isang floor, hindi kaagad sila nakababa. Nagkaroon ng problema, nag-brown out. At dito nang umalis sa Secretary Kim para maghanap ng panibagong exit or panibagong malalabasan nila, dito narinig ni Brandon yung tunog ng takong ng paglalakad ni Secretary Kim. At muli ay na-trauma na naman itong si Brandon. Parang bumalik muli sa kanya ang madilim na kanyang kahapon. To the rescue naman sa Secretary Kim, inayo-ayo niya ito. Subalit siya naman yung natakot nang makita niya ang gagamba. Dahil ang gagamba ang isa sa talaga namang kinakatakutan ni Secretary Kim na vice versa, si Brandon naman ang nagpakalma sa kanya. Yan yung mga kaganapan sa episode 8 na talaga namang nag-iwan ng kilig sa ating mga kakimpaw natics dyan. Hello po sa inyo. So, kita-kits po ulit tayo sa episode 9 ng What's Wrong with Secretary Kim. Maraming pong salamat. Bye!